A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 92 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 2, 2026. And for this devotion, we will discuss about finishing well, which is Joshua legacy. Now for the concept by Pastor Russell, Joshua, leading with courage to the end. Joshua began his leadership with command from God, be strong and courageous. Moses had died, and Joshua had to lead the people into the promised land. God did not tell him to trust himself, but God told him to trust God's word and God's presence. His courage came from knowing that the Lord was with him. Many years later, when Joshua was old and near death, he gathered the people one last time. He reminded them of everything God had done with them, from Abraham to the conquest of the land. Then he gave them a clear choice. Choose this day whom you will serve. And he declared, As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua finished the same way he started, with courageous, rooted in faith. He did not slowly drifted away from God. He remained steady. This shows that the perseverance of the saint. God keep his people faithful to the end. It was and true faith continues because of God sustained it. Joshua's legacy was not only military victory, it was spiritual consistency. He led his family and influenced a whole nation. His life points forward to Jesus or Jesus Christ, the greater Joshua who led his people faithfully into eternal rest. And spiritual courage is not only for beginning of life, it must last until the end. Now for our scripture reading, ito ay mababasa natin sa Joshua 24 verse 29 and 31. After these things, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. So 110 si Joshua nung siya ay namatay. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Now, para naman sa ating katuruan, ito ay patungkol sa legacy of Joshua. Number 1, Joshua led Israel to greater heights. Greater heights means may progress, may level up. He became leader of Israel from nothing, from zero land hanggang sa bawat tribo ay nagkaroon na ng sarili-sariling land. Ito nga din yung mga sarili-sarili nilang possession. So yung lifetime niya, si Joshua, ay pagsunod lamang sa Diyos. Pinakinggan niya yung mga salita ng Diyos, yung instruction, yung commandments. Sinundan niya ito, at lalo na yung sinabi ng Lord sa kanya na be strong and courageous. In every battle, he rely on his Lord command and not by own strength. Yung life niya talagang ang layo ng narating. Dahil kung titingnan natin, pagpasok pa lang nila doon sa promised land, wala silang ibang lupain, wala silang pagmamayari. Pero hanggang sa pinakahuling hininga ni Joshua ay talaga makikita natin na napakalaki na ng Israel. Meron na silang, mayaman na ang Israel. At ayun nga, marami na, ang layo na ng narating. Iniwan niya yung bayan ng Israel na, iniwan niya ito with a good situation, napakayaman, napakaganda ng panahong iyon. And pangalawa, Joshua led his family to remain faithful to God. Ayun nga yung sinabi natin kanina sa Joshua 24 verse 15. Yung muling tinipon ni Joshua yung mga Israelita at sinabi niya, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors serve beyond the Euphrates or the gods the Lord Amorite, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. So, dineclare niya kahit sa huling hininga niya, dineclare niya na yung pamilya niya ay magsaserve para sa Diyos. Isinama niya, dinamay niya yung family niya, yung magserve ba din sa Lord even on his last breath. At iyon yung long-lasting legacy talaga. Ito yung pinaka-greatest
kayamanan nating mga tao, yung magkaroon tayo ng legacy na pagiging tapat sa Diyos. Masarap yun, masarap mahimlay na makikita mo even your family, they remain faithful to God. And pangatlo, Joshua pointed the people to Jesus Christ. Marahil nung buhay pa si Joshua, he doesn't know na yung Messiah pala yung pinopoint ng buhay niya, yung nire-represent ng buhay niya. And definitely ngayon, alam na niya dahil nagkita na sila ni Lord. And marahil sinabi na rin ng Diyos sa kanya kung paano siya nito ginamit para ipakita si Kristo, yung Messiah sa mga tao, lalo na sa generation natin. As for us naman, sana gano'n din tayo, yung mga buhay natin, dapat pinopoint nito yung si Kristo. Pinopoint out natin yung buhay ni Jesus, yung pagdating ni Kristo, patungo lahat kay Kristo. And that's the best legacy, yung maiiwan natin for our next generation. Hindi na mahalaga kung papalakpakan tayo ng ibang tao dahil sa ating mga success. What matter the most ay yung Diyos, si Jesus, yung makikita ng ibawat tao sa ating mga buhay toward our life. Yung tipong ang masasabi nila sa atin, yung mga success, yung mga achievement natin sa buhay, ang masasabi nila, ang galing ng Diyos sa buhay mo. Ang galing ng plano ng Diyos, ang galing kumilos ng Diyos sa buhay mo. And application, paano ba natin ito maya apply sa ating mga buhay? Number 1, lead now, persevere, and finish well. Kahit gaano man yan kadami yung pagkakamali mo from the past, kahit gaano man kabigat yan, redeem yourself. It's not too late para mamuno ka or para manguna ka na mag-lead papunta sa Diyos. If you are His servant, kung naniniwala ka sa Diyos, kung nananampalataya ka sa Diyos, and you are called to be leader. Isa kang leader ng Diyos, servant leader ka. Leader ka ng Diyos kahit sa ang aspeto ng buhay mo, sa pamilya mo man, sa mga kaibigan mo, sa workplace, kahit saan, ikaw ay tinatawag bilang servant leader ng Diyos. You are His servant leader dahil mananampalataya ka niya, naniniwala ka sa Kanya. And you have to persevere. Madali lang kasi magsimula, pero mahirap ang magpatuloy. At mas mahirap din kung paano natin tatapusin ito. Kaya it is very important na meron tayong faith. Kasi yung faith, kahit anong mangyari, naniniwala tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanyang kakayahan, sa Kanyang provision in each day, in each and every one of us. But, gayahin natin si Joshua, gawin natin siyang inspiration. Paano siya nagsimula, nagpatuloy, at tinapos yung misyong iniatang sa kanya. Ayun nga yung pagiging leader ng milyong-milyong tao, yung mga Israelita. Lakas at hindi niya ito na gawa by his own strength, but with the help of the grace of the Lord, yung lakas at biyaya ng Panginoon. Kaya sabay-sabay rin nating sabihin yung sinabi ni Apostol Pablo, napakaganda nito na yung sa 2 Timothy verse 7, I have fought a good fight, I have finished the race, and I remain faithful. Ito yung pinaka magandang masasabi natin until the end of our life, na lumaban tayo, napakaganda ng laban nating tinahak. Natapos natin ito and we remained faithful. And pangalawa, leave a legacy of faithfulness to God. Mag-iwan tayo ng yung legacy natin, dapat pagiging tapat sa Diyos. Dapat ito yung nakikita ng anak natin, ng pamilya natin, yung mga apo natin. Ito yung nakita nila at mamamana nila sa atin. Ito dapat yung influence na may iwan natin, maging tapat hanggang sa dulo, hanggang sa susunod na generation mo, ina-adapt nila ito. And then, pag nagkita na tayo or nagkita-kita tayo dun sa langit, nakita na natin si Lord, ay yung magiging topic natin, sabihin ni Lord, alam mo ba, yung influence mo, yung iniwan mo dito sa mundo, ipapakita niya lahat sa'yo, lahat ng katapatan mo, umabot hanggang sa susunod na henerasyon. Yung kahit wala ka na sa mundo, ay yung influence mo, yung faithfulness na pinakita mo para sa Diyos ay naa-adapt hanggang sa susunod na generation mo. And pangatlo, live for Christ and be willing to die for Christ. Kasi yung buhay natin, again, it is no longer about us. Hindi na to sentro lang sa atin. I hope you as well discover it na. Yung greatest discovery ko naman kasi sa aking buhay, ito yung nalaman ko na itong ang buhay ko ay hindi na para sa akin. Hindi lang tungkol sa akin.
ito ay patungkol kay Kristo, hindi na para sa sarili ko lang o para sa ibang tao, no longer human-centered but Christ-centered. It is a great discovery na malaman na ang Diyos pala yung may plano. Hindi na ako yung nagpaplano sa buhay ko, kundi yung ginagawa ko ay plano to ng Diyos, yung mission ko, at ako ay invited lang doon sa gawain or sa invited lang gawin yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos pala ang may pangarap sa buhay ko. At ito yung magandang lagi natin masasabi. Ang Diyos ang may pangarap sa buhay ko at kailangan ko lang ma-discover. Kailangan lang natin ma-discover kung ano tong plano sa atin ng Diyos. By seeking Him daily, commune with Him daily, isurrender natin sa Kanya yung mga sarili natin plano at i-align natin yung mga sarili natin sa Kanya. At ayun lang naman po para naman sa ating reflection, pag ninilay-nilayan natin, what legacy do you want to leave behind for your family and the next generation? At ayun naman po, before we finally end this devotion, let's have a closing prayer. And let's pray, everybody. Lord God, thank you for today of this devotion, Lord God, na muli ipinarinig mo sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay ni Joshua, Panginoon, na pinakita niyo sa amin, Panginoon, that through you, Lord God, we can remain steady and consistent, Lord God. Bagamat kung sa sarili lang namin, Panginoon, hindi namin ito magagawa. Panginoon, salamat at hindi nyo kami iniiwan, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin through the life of Joshua to be still, Lord God, be strong and courageous, Lord God. Lord God, bagamat yung puso namin ay nakakaranas ng panghihina, Panginoon, kapaguran, Panginoon, palagi nyo kaming paalalahanan, Panginoon, na kayo lamang ang aming source of strength, Lord God, that aligned us our way, Lord God, i-align nyo sa inyo, Panginoon, na hindi dapat ang sarili namin ang mangunguna sa aming mga buhay, Panginoon, bagkus kayo lamang, Panginoon. Lord God, help us to know you more deeply each day, Lord God. Tulungan nyo kami makita, ma-discover namin yung plano nyo sa aming mga buhay, Panginoon, at magawa ang inyong kalooban. Ngayon lamang po, Panginoon, kayo nawa ang siyang palaging manguna, madakila ng bawat tao sa aming mga buhay. Panginoon, you deserve all the praise, Lord God. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po. I hope marami tayong natutunan at patututunan tayo. I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion and have a nice day ahead and God bless.